Lord Denise, ito nga, no, kanina nasa Balitawak Market tayo at isa sa mga nakita nga natin na may pagtaas ng presyo, itong kamatis. Kasi kung ikukumpara natin yung presyo nitong kasagsagan ng Pasko at Bagong Taon, talagang nasa below 200 pesos siya. Pero ngayon, sa Balitawak Market, nasa 250 pesos kada kilo na yan. At base pa sa price monitoring ng Department of Agriculture, sa ibang palengke sa Metro Manila, so umaabot pa ng hanggang 360 pesos yung kada kilo ng kamatis. So sa ngayon, yan yung isa sa mga gulay na nakikita natin na may pagtaas ng presyo sa iba't ibang palengke sa Metro Manila. Lourdes, Denise. Isipin mo 360 pesos samantalang ang recommended, 'di ba? Ang sabi nung binabudgetan daw ang pagkain pang araw-araw nasaan lang? Nasa 60 plus? Tama ba? Sa mga preso ba to? Hindi. Pag-usapan natin. Hindi. Sa ating mga pang-araw-araw. Pero Francis, ano pa ba? Ano pa yung mga ibang gulay na nagtaas presyo na kapansin-pansin? Yes, Denise, marami pang gulay yung nakitaan natin ng pagtaas bukod dito sa may kamatis. Halimbawa na lang itong presyo ng ampalaya na dating nasa 60 or panahon nga ng Pasko at Bagong Taon, ngayon nasa 100 to 120 pesos na. Bukod dyan, nakita rin natin ang pagtaas yung repolyo na dating 70, ngayon pumapalo ng 100 pesos. Yung pechay bagyo na dating 40, ngayon nasa 60 to 90 pesos na. Yung red onion or yung sibuyas na local produce na dating nasa 100, ngayon umaabot na ng 140 pesos kada kilo. Bukod dyan, yung white onion na dating nasa 100, ngayon nasa 120 na. Yung garlic na imported na dating 130, umaabot ng 200 pesos. Ang mataas din na nakitaan natin dito, yung broccoli na dating 180 na nasa 230 pesos na ngayon. At itong patatas din na dating 140, mas mataas ngayon ng 200 pesos. So bukod doon, marami pa tayong mga nakitang gulay na talagang nakitaan natin ng pagtaas. At ang paliwanag dyan ng Department of Agriculture ay dahil doon sa tuloy-tuloy na pagbaba ng supply nito dahil nga sa nagdaang holiday season, dahil nga kaliwat kanan yung handaan natin noong Pasko at Bagong Taon na Denise, Lord. So kasalanan pa pala natin. Kasi nagpakasasa tayo sa mga selebrasyon. So, pero grabe, no? Alam mo, since July, pataas ang presyo, lalo-lalo na ng kamatis. Pero Francis, may mga reports na umabot ng 20 pesos per peraso. Diyan ba sa Caloocan, magkano kaya? Sorry, Lord. Medyo mahina yung volume. May mga report daw na yung isang peraso ng kamatis ay nasa 20 pesos na. Magkano ba per peraso dyan sa kinatatayuan mo, sa Caloocan? Actually, Lord, yun nga din yung reklamo ng ibang mga mamimili. Kasi dito sa Caloocan, kung sa Balitawak Market, medyo mura kasi malaking bagsakan yung mga gulay. Dito, baka mas ramdam natin yung nasa 300 kada kilo ng kamatis. So yung 20 pesos na baka isang piraso lang ng kamatis yung mabili natin doon sa 20 pesos natin or kung saan naaabot yun ngayon. So ganun nga talaga kataas, Lord, yung presyo ng kamatis ngayon kahit dito mismo sa Caloocan. Francis, nabanggit mo na, na dahil siguro sa sunod-sunod na celebration, pero sunod-sunod din yung mga dumaan na bagyo. Yun ba possible na factor din kung bakit hindi lang yung kamatis pero yung mga ibang gulay natin talagang pataas ng presyo? Yes, Denise, noong kasagsagan ng Pasko, nakausap din kasi natin yung Department of Agriculture at may mga pagtaas din kasi ng presyo ng mga pangunahing produkto sa merkado noon. At isa din sa dahilan yung sunod-sunod na pagtama ng bagyo dito sa ating bansa, lalo na isa sa mga pinakamalaking na pinsala, yung sektor ng agrikultura. Kaya nung Pasko, merong mga nagtaas ang presyo at ngayon mas lalo pa nating nararamdaman kasi bukod doon sa kinapos na supply noong Kapaskuhan, na bumaba naman yung supply ngayon dahil sa taas ng demand noong holiday season. So ngayon naman kung babalikan natin yung sa kamatis dahil harvest season ngayon or panahon ng anihan dahil nga tuwing December hanggang first quarter ng kada taon harvest season ng kamatis. So expected na sa mga susunod na linggo ay dadagsa na ulit or dadami yung supply ng kamatis sa palengke, Denise. Nako, may mga imported dyan, nag-hoard lang ng mga imported at handang pakawalan anytime. Francis, totoo ba na ang siling labuyo daw from 900 pesos 1,000 per kilo na? Yes, Lord, yung sa siling labuyo, although nitong mga nakarang araw, talagang nakita natin yung pagtaas. Mismo mga tindera sa Balitawak Market yung nagsabing nasa 800 to 1,000 pesos kada kilo. Pero ngayong araw, dahil mataas na yung supply din nitong siling labuyo, bumaba na siya sa 200 hanggang 300 pesos kada kilo. So significantly talagang nakita natin yung malaking diferensya ng siling labuyo last year at ngayong araw na ito.
Hindi naman pwedeng gawing alternative ang siling labuyo. Masakit sa Medyo bibig grabe yun, oo. Oo. Ang carrots daw tsaka cauliflower nagtaas din, ang mga highland produce. Sorry, Lord. Yung mga carrots tsaka cauliflower, Francis, totoo ba? Nagtaas din daw ang presyo? Wait lang, Lord. Medyo wala akong marinig na... Yung cauliflower parang Okay. parang kasama siya sa listahan kanina na medyo tumaas. Francis, tumaas din yung cauliflower, yung presyo? Yes, sa ngayon yung cauliflower, malaki yung pagbaba ng presyo niya kasi noong pagbaba. kasagsagan ng Pasko at Bagong Taon, nasa 200 pesos yan. Dito sa Balitawak Market, nasa 80 pesos na lang yung kada kilo niyan. Pero may mga iba na nasa 100 pesos. Pero relatively, mas malaki yung diferensya niya compared nitong pagpasok ng Bagong Taon na nasa 200 pesos. Kasi ngayon nga, nasa 80 pesos to 100 pesos na lang yung presyo ng cauliflower. So malaki-laki yung diferensya. Bell pepper, mga ganyan, nagtaas din daw, balita ako. Pero, okay, Francis, isipin mo ang kilo ng manok nasa 260, tama ba? Mga ganon. Oo, ang pork ay nasa 300. 390, mga ganyan. So, konti na lang yung presyo ng kamatis. Diyos ko. Oo. Yung bigas, Francis, anong balita doon? May 20 pesos per kilo na ba? 2025 na. Well, Denise Lourdes, pagdating naman sa presyo ng bigas dito sa Balitawak Market, may nakita tayong mga regular at well-milled rice na naglalaro yung presyo sa 40 to 50 pesos kada kilo. So, tuloy-tuloy naman yung programa ng Department of Agriculture at ng gobyerno para doon nga sa pagpapatupad ng mabababang presyo ng bigas. Pero bukod doon sa regular milled rice na 40 pesos, may mga nakita din tayong presyo ng bigas na halimbawa yung mga premium at special na grade ng bigas, local o imported man yan, naglalaro ang presyo sa 54 hanggang 63 pesos. Pero para doon yan sa mga hanap talaga yung mas quality na bigas kasi yung regular milled, mga local production at galing mismo sa ating gobyerno. So yun yung binibenta nila na mas murang bigas sa merkado, Lord. Oo. Francis, kakambyo ang tita Denise mo, pinapatunong niya yung weather daw. Kamusta? Itong linggo to, ano asahan natin? Pwede ba siyang magbakasyon daw? Sayang naman yung regalo sa kanya na bating suit. Bating suit. Yes. Denise, Lord, ito pagdating naman sa usaping weather, nag-check din tayo ng forecast ng Pag-asa. Actually, ngayon sinasabi nila na posibleng magkaroon ng surge ng northeast monsoon or yung hanging amihan. So expect natin sa mga susunod na araw, mas malamig yung mararamdaman ng ating simoy ng hangin dahil nga dito sa paglakas muli ng amihan. Kasi sa ngayon, nasa bahagi ng extreme northern Luzon yung direct effect ng hanging amihan. So particularly sa may bahagi ng Cagayan Valley, sa may extreme northern Luzon or particularly sa Batanes or Babuyan Islands. Pero sa mga susunod na araw, baba yung dala na hangin nitong amihan at hanggang dito sa may eastern part ng southern Luzon and including sa Metro Manila, mas lalo pang lalamig dahil nga sa amihan season. But aside from the amihan or yung northeast monsoon weather system, patuloy din yung epekto ng shear line at itong intertropical convergence zone sa may bahagi ng Mindanao. So sa mga areas na yan, possible pa rin yung mga localized thunderstorms dahil dito sa mga weather systems na to, Lord Denise. Magdidiwang ka nga dahil malamig, pero uulanin ka naman. Ayun naman pala, no? At sasabihin ni Tita Denise pagdating ng lamig, ngayon dumating ka pa. Paasa. Paasa. Ano na yung mga jacket namin? Ngayon, sa mga pictures, sa mga nasa Christmas tree, mga nakasando. Mainit. Wala yung inaasahan nilang lamig, di ba? Okay, may tanong ka kay Francis. Sige, thank you. Thank you na lang kay Francis for all of your updates. Again, that was our mobile Happy New Year, journalist, Francis. Francis Orsho.